Hello mga karelasyon, ladies. Alam niyo, ang selos madalas ay nagmumula sa pagmamahal na natatakot kang mawala sa'yo. So ngayon, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong malaman. Ito yung mga madalas pinagseselosan ng lalaki sa'yo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Whoops, disclaimer tayo, hindi ko nilalahat. At ang mga ito ay applicable din sa mga babae. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung ang mga ex o yung nakaraan. Alam niyo, ito talaga yung madalas nagbibigay ng matinding insecurity sa lalaki kapag binabanggit mo or inilalabas mo ang mga bagay tungkol sa iyong ex. Madalas nangyayari yan kapag may nangyayaring comparison. Kapag si ex ay mas mayaman, mas gwapo, nakakaangat kaysa sa kanya, ang mga ito lumalabas kapag meron ng mga away. So yung comparison na yan, yan ang ibinabato ng babae sa lalaki. At aminin man ng lalaki o hindi, totoong ito yung isa sa pinaka-pinagseselosan niya. Hindi mawala sa isip niya, siyempre yung nakaraan niyo, ang mga pinagsamahan, ang mga nangyari, lahat yan ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ng iyong lalaki. Paano na kapag lagi mong inuungkat? Since mahal ka ng lalaki, ganyan talaga ang mangyayari. Number 2, eto yung guy best friend. Akala niyo, inosente lang yan sa paningin ng lalaki, pero hindi. Lahat ng lalaki na dumidikit sa iyo, walang pakialam ang lalaki dyan. Yan ay threat sa kanya. So, kapag ikaw yung babae na meron ng karelasyon, medyo umiwas-iwas ka na sa best friend na yan, okay? Kasi kung mahal mo yung partner mong lalaki ngayon, bilang respeto na lang, huwag mong gawing dahilan para magselos siya dahil sa lalaki na best friend mo. Kasi talagang ang lalaki, territorial yan. Ayaw niya na may ibang lalaki na dumidikit sa kanyang minamahal na babae. Number 3, eto yung mga katrabaho o mga kaklase, schoolmates. Alam niyo, ang mga taong ito ay siguradong mas mahaba pa yung oras na magkasama kayo kaysa yung mismong karelasyon nyo. So, bakit nagseselos si lalaki? Kasi alam niya na maaring merong mabuong pagmamahal, mabubuong mga feelings kapag ang isang tao, isang lalaki ay araw-araw mong kasama. At totoo yan. Alam nyo, yung proximity o yung araw-araw, lagi-laging magkasama, napakataas ng chances na magka-developan, okay? Na maaring yung kanyang babaeng minamahal ay baka masulot ng iba sa trabaho. Which is, alam nyo ba, na ang mga third party, mga cheating, most of the time ay nangyayari dahil sa isang katrabaho, nangyayari sa workplace. Kaya isa ito sa talagang pinagseselosan ng isang lalaki. Number 4, ito yung mga lalaking nagla-like, nagre-react sa social media mo. Since nasa ganitong age na tayo, hindi talaga maiwasan ang mga ganyan. Alam niyo, ang mga romance, mga pagkakakilanlan, mga relasyon ay madalas nag-uumpisa sa mga ganitong mga platform sa social media. Nag-uumpisa yan sa mga pa-like-like, pa-heart-heart, tapos magme-message, magko-comment, hanggang sa yan ay nagiging lumalalim, hanggang sa dumarating na sa punto na meron nang nangyayaring hindi maganda. Which is again,
Yan talaga ang nangyayari, okey? So, ang lalaki kapag nakikita niya na marami kang mga fans, mga lalaking fans nagre-react sa bawat post mo, hindi talaga maiwasan na ito ay magselos. Dahil alam niya na ang mga lalaki na ito ay mga panganib sa relasyon niya. At ang mga lalaki na gumagawa ng ganito, meron talagang mga halong balak. May mga binabalak ang mga ito. Kaya sila gumagawa ng mga ganitong reactions sa social media mo. Nako, sigurado na malaking selos sa lalaki ang mangyayari. Number 5, eto yung oras na naibibigay mo sa iba kaysa sa kanya, okay? So, all of this boils down to priority. Kung ikaw ay meron ng karelasyon, dapat binabalance mo yung oras mo, panahon mo sa partner mo or karelasyon mo at sa mga pamilya mo, mga kaibigan mo. Hindi pwede na parang nanlilimos yung lalaki ng panahon, ng oras para sa iyo. Kung hindi mo kayang ibigay yung panahon mo sa karelasyon mo, huwag ka munang pumasok sa seryosong relasyon. Kung hindi mo kayang timbangin na lahat ng oras mo, karamihan ay nasa kaibigan, nasa pamilya, kung hindi mo pa kayang i-give up yan, huwag mo nang pumasok sa relasyon, okay? Kung ang pamilya talaga ang priority mo at hindi mo kayang gampanan yung responsibilidad mo sa karelasyon mo, huwag muna, okay? So, lahat ito ay dapat binabalanse sa pamilya, kaibigan, at sa karelasyon mo. Or else, ito ay magdudulot ng pagseselos. Number 6, mga lalaking mas successful o mas angat sa kanya. Alam niyo ang mga lalaki, hindi talaga maiwasan ang ikumpara siya sa ibang lalaki. At isa yan sa nagbibigay sa isang lalaki ng insecurity. Yung alam niya na merong isang lalaki na talagang angat talaga sa kanya, yun ang isa sa mga nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng jealousy. So ang dapat dito, sa halip na magselos, ito ay gawing motivation para mag-strive pa ng mas maigi, o di ba? Sa halip na madismaya, gawin itong isang inspirasyon. At nagseselos ang lalaki dahil hindi rin maiwasan na baka masulot ng lalaking ito ang kanyang minamahal, okay? Hindi imposible. Kaya siya nagseselos. Number 7, ang mga flirtatious na mga biro o mga kilos. Alam nyo, lahat naman yata tayo ay sasama ang loob, pakiramdam, kapag nakikita natin ang ating minahal, ang ating partner na nakikipaglandian sa iba. Maaring siya ang nakikipag-flirt o yung lalaking iba. Ang mga ganitong eksena ay sobrang nagbibigay ng negative emotions sa nakakakita. Masakit sa mata, masakit sa dibdib. Kaya kung may partner ka na, iwasan ang mga ganitong gawain. Pakikipagmabutihan, pakikipaglandian sa iba kapag meron ka ng karelasyon. Number 8, ang sariling imahinasyon. Nako, maraming guilty dito. Ito yung literal na gumagawa ng sariling multo. Diba? Marami ang ganito. Yung wala naman talagang nangyayari, pero dahil isip ng isip, nag-o-overthink lagi, laging anxious. Kaya siya nakakabuo ng mga kwento, ng mga eksena sa kanyang utak, sa kanyang imahinasyon. At ito yung mga bagay na pinagseselosan niya. Pero ito lang ay nangyayari sa kanyang imahinasyon. Number 9, ang pagkakaroon ng mga sikreto, lalo na sa mga cellphone. Since nasa age na tayo ng technology, ang cellphone natin ay kadikit na ng nangyayari sa buhay natin. Kung ikaw yung laging nagtatago ng cellphone, may ginagawa kang kababalaghan sa cellphone, hindi ma-access ng lalaki mo yung cellphone mo, ipinagdadamot mo na makita niya ang laman, at ang mga dahilan mo ay dahil sa privacy, which is an example of a classic
lame excuse ng mga cheaters, may problema. At ang mga ito ay nagdudulot ng jealousy sa taong nagmamahal. Ganon din sa mga lalaki. Alam nyo, ang sikreto madalas ay bunga yan ng mga maling nangyayari, maling ginagawa. Number 10, yung mga idol na talaga namang puring-puri mo. Madalas yan mga celebrities, okay? Normal naman yan. Pero kung talagang ipinapamukha mo na sa partner mo na parang wala ka ng respeto, na sa harap niya ay kilig na kilig ka, tili ka ng tili para sa idol mo na yan, hindi na yan healthy. Saan yung respeto? Eh di sana, kung hindi mo kayang bigyan ng respeto yung karelasyon mo, huwag muna, okay? Doon ka na muna mag-ubos ng oras sa idol mo, sa crush mo, hanggang sa panahon na mawala yung ganyang mga feelings mo. Kasi hindi naman yan forever eh. Madalas ang mga ito ay mga panandalian lang at babalik ka rin sa realidad. Okay? Kaya kung meron kang mga ganyang iniidolo, dapat ay nakokontrol mo yung sarili mo or else talagang magseselos yung partner mo. So, ang bottom line dito, karamihan talaga ng selos, ito ay nag-uugat sa fear, takot na mawala ka sa kanya. Yung takot na yan ay nangyayari dahil nakikita niya na yung oras nyo nababawasan na. Yung atensyon mo sa kanya ay nawawala, nababawasan, o kaya naglalaho. So, para maiwasan ang mga ito, ang pinakamabisang gamot para sa mga ganito ay reassurance at malinaw na communication. Dapat kaakibat ng reassurance mo ay responsibility.